Sa aming maliit na baryo, maraming mga kwentong kababalaghan ang nagpasa-pasa mula sa isang bibig patungo sa isa hanggang sa malawakan na nga itong lumaganap. Hindi pa ako nakakaranas ng ganitong mga katatakutan, pero ako ay isang buhay na saksi ng mga kababalaghan at ito ay dahil sa isang tao. Sa isang liblib na lugar sa aming baryo ay nakatayo ang isang maliit na bahay kubo. Walang mga kapitbahay at talagang nag-iisa lang na nakatayo ito. Sa partikular na lugar na ito, may mga alaga tulad ng isang aso at isang kambing na nakatali sa bakuran. Mayroong mga pananim sa bakuran at maging sa likuran ng bahay. Isang malawak din na kapalayan ang nasa harapan at malayo pa ang lalakarin para matawid ang mga palay. Pero kahit gaano man kalayo, ay dinadayo ang taong ito. Dahil sa kanyang natatanging galing sa paggagamot, sa aking personal na pananaw, malaking bagay ang makatulong sa iba. Yun nga lang, kahit nakakatulong ang manggagamot sa mga tao, ay ilan pa rin ang nakakarami. Hanggat maaari ay parang ayaw nilang makausap ito. At sa tuwing siya ay lalabas para bumili sa palengke, walang sino man ang tumitingin sa kanya mga mata. Wala ring nagsasalita ng masama tungkol sa kanya. Pero may kamalayan ako sa mga kwento na kanilang ipinalalaganap tungkol sa taong ito. Sa palagay ko ay may ideya na kayo sa kung ano ang kwento sa kakayahan niya manggamot. Kahit hindi naman ito doktor. Pero hindi ko naman dito nakikita na isang masamang bagay. Dahil maraming tao ang kanyang napapagaling at natutulungan. Pero sa kanyang panggagamot, marami-rami ang hindi kaaya-aya na eksperyensya ang dulot nito. Natunghayan ko ang bagay at pangyayari na sa aking palagay ay hindi normal na matutunghayan ng mga bata na nasa aking edad. Ang aking pinakaunang karanasan na naaalala ko ay ang kanyang panggagamot sa isang matandang lalaki na nagmula sa kabilang bayan. Di umano, siya ay inatake ng aswang at puno ng kalmot ang kanyang katawan, lalo na sa tiyan, kung saan nakita ng manggagamot ang pinakamalalim na sugat. Nagpunta sila sa taong ito na itim na ang dugo na lumalabas sa mga sugat niya at ang amoy ay parang nabubulok na. Klaro sa akin ang mukha ng manggagamot na walang emosyon habang ginagamot ang mga sugat. Ang sabi niya sa mga dayo ay kung pinagpaniban pa raw nila ng 2 o 1 araw ang pagpapagamot ay mamamatay na ito. Nakita kong ibinaon niya ang 2 daliri niya sa malalim na sugat at inamoy ang itim na dugo. Ayon kay nanay, may laso ng kuko ng aswang na umatake dito. Hindi ko alam kung ano ang tawag pero inabot niya ang isang malaking bote na puno ng likido kung saan may mga bagay na ibilabad sa loob nito. May nakita kong bawang at buntot ng pagi sa loob ng bote, pero hindi ko makilala ang ito pang mga sangkap. Kumuha si nanay ng tela at binuhos ang likido at ipinahid sa sugat. May sinabi rin siya tungkol sa iinumin itong gamot sa loob ng 1 buwan at ito raw ay mabubuhay pa. Pagkatapos na ng 1 buwan, ay gumaling ang matanda. Bumalik siya sa amin na may bitbit na kambing at mga gulay bilang pasasalamat. Meron din ginamot si nanay na isang dayo na sikyo sa aming lugar. Ang lalaki ay mataas, maputi at malaki ang katawan, pero yupok ang mukha at maitim ang nasa ilalim ng kanyang mga mata. Ang sabi niya, siya ay isang sikyo sa sentral ng asukal na nakasunod lang sa aming baryo. Ayon dito, ilang linggo na siyang walang tulog at palaging na nagpapakita sa kanyang babae na walang muka. At ang pinakahuling nangyari daw sa kanya ay suka siya ng suka ng diretsong 3 araw ng puro tubig na maitim. Kaya ang kanyang magkabilang pisngi ay nayupog na sa malapitan. Buka-buka na rin ang kanyang mga labi at may maliliit na sugat. Sa panggagamot ay gumamit siya ng kandila at sinindihan ito ng sikyo. Hinawakan niya ang ulo nito at nagbigkas ng mabilis pero mahinang kurasyon. Sobrang bilis at hina na hindi mo halos marinig o maintindihan habang nakapikit ito. Ayon dito,
Siya raw ay may nagambalang mga engkanto sa ilog na nasa likod ng kanyang pinagtatrabahuan. Pinaparusahan daw siya sa pamamagitan ng unti-unting pagpatay dito. May binigay si nanay sa kanya na maliit na supot. At ang nasa loob ay parang mga buhangin o bukbok ng kahoy pero kulay puti. Inumin daw niya ito ng 1 linggo. At ang parusa ay mapapawalang bisa. Bago umalis, ay uminom muna ang sikyo sa aming bahay ng tubig na nilagyan ng binigay ng manggagamot. Ang mga ito ay hindi lumulubog sa tubig. Nunutang-nutang lang ang mga ito sa ibabaw. Isang malaking lagwak ang ginawa ng sikyo sa tubig. Pero hindi lang panggagamot ang ginagawa ng nanay. Meron din mga tao na pumupunta sa kanya at nababayad para magdulot ng parusa sa kanilang mga kaaway. Meron mga tao na nagbabayad upang magdulot ng sakit, mawala sa katinuan at marami pang iba. Merong naging kliyente ito na isang lalaki na nais magkaroon ng sakit ang kanyang asawa na nasa Maynila. Ang sabi, ayaw daw umuwi ng kanyang asawa. Kaya nais nitong magkasakit ito para umuwi sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang ginawa. Pero makalipas ang ilang buwan, ay bumalik ang lalaki kasama ang kanyang asawa para magpagamot. Iba at makahulugan ang tinginan niya at ng lalaki dahil sa kanilang ginawa. Kalunos-lunos ang kalagayan ng babae na nasa wheelchair. Malalaki ang kanyang mga paa dahil sa pamamaga at mangitim-gitim na rin ang iba pang parte. Ayon sa mga doktor, ay sira na raw ang kanyang kidney at wala nang pag-asa pa na magamot ito. Pero may pag-asa, sabi ng mga gagamot. Ang sakit niya ay may sabid, kaya hindi ito magamot ang siyensya. May pag-asa nga dahil siya naman ang nagdulot ng sakit, kaya alam niya kung paano ito gagamutin. Ilang oras ang itinagal ng gamutan, pero nakita ko ang kabuuan ng pangyayari. May mga dahon na inilagay sa mga binti nito, at mayroon din sa noo. At may isang bote ng likido na kulay luntian ang iminom nito. Parang may mga lunot pa. At nasusuka-suka pa ang babae na ang pangalan ay Gina. Sinugatan ito ng maliit sa tuhod ng babae at sinuksok ang 2 daliri. Parang may inaabot ito at kinukuha sa loob ng tuhod. Habang si Gina ay sigaw ng sigaw dahil sa hapdi at sakit. Palalim ng palalim ang pag-abot nito sa loob ng sugat hanggang sa naging 3 daliri na ang nasa loob. Namamawis na sa sakit at hapdi ang babae. Pero mariin ang magagamot sa pagsabi. Natiisin nito kung gusto nitong gumaling. Pagkatapos ng 5 minuto, ay may binunot ito mula sa loob. Isang kumpul ng mahabang buhok na puno ng dugo. Halos isang tasa ng kumpul-kumpul ng buhok ang nakuha sa kanyang tubod. Hindi ko alam kung maiiyak ako o masusuka sa natunghayan. Pero hindi pa rito nagtatapos. Hindi pa man nakakapagpahinga si Gina mula sa pagkuha ng mga buhok sa kanyang tuhod. Ay nadumi ito. Nagdumi ito sa kanyang wheelchair dahil sa hindi na nga napigilan pa. Isang sobrang lansa, mabaho at nabubulok na amoy ang pumalibot sa buong kabahayan at nang kinuha ito mula sa wheelchair. Doon na nakita ang mga maliliit na uod na gumagalaw sa kanyang dumi. Naghalo ang itim at luntian sa kanyang dumi. At ang mga puting uod, kasabay sa paglabas nito, ay para mga binatburan ng asin. Doon na nawala ng malay si Gina. At doon na rin ako naputakbo palabas at sumuka ng subuka. Halos maisuka po ang bituka ko. At parang naisuwa ko na ang lahat ng kinain ko ng buong araw na iyon. Nanihina akong naupo sa niling ng puno ng mangga. Hindi kalayuan kung saan ko sinuka lahat matapos kumatunghayan lahat ng iyon. Nakakadiri, nakakasulasok at nakakatakot. Matapos ang gamotang iyon, ay unti-unting nakapaglakad si Gina. Maraming dugo ang nawala sa kanya at nagkabutas ang kanyang puwet. Pero bukod sa mga ito, ay malaki ang naging pagbabago sa kanyang kondisyon. Nawala na ang mga itim-itim sa kanyang paa at bumalik na ang normal na laki nito. Hindi na rin ito namamanas kaya nakapaglakad na ito ng maayos. Samantala, nakita ko naman ng isang sobre na makapal na inabot ng kanyang asawa sa manggagamot. Sobrang kapal na sobre at nakikita kong purong nilibuin pa ito. Nakita ko ang lahat. Marami pa akong natunghayan ng mga kababalaghan na hindi maipaliwanag ng kahit anong siyensya.
Dahil ako ay ang nag-iisang anak ng manggagabot. At ako ang magmamana ng kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagsubok. Nakikita ko balang araw na ako na ang gagawa ng lahat ng ito. Pero alam ko matagal pa itong mangyayari. Dahil nakita ko rin mismo kung paano namana ni nanay ang kanyang kakayahan mula sa lola. Nagkasakit ang lola noon, pero hindi ito namatay agad-agad. Matagal pa bago ito namatay at halos bulok na ang isa nitong binti bago pa mamatay. At yun nga, hindi pa mamatay-matay si lola dahil hindi pa niya naipasa ang kanyang kapagyarihan. May subuan na nangyari na personal kong nakita at doon natuluyang nalagutan ng hininga ang lola. Kaya alam ko, matagal pa bago maipamana sa akin ni nanay ang kanyang kakayahan. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. At kapag dumating na ang araw na ako na mismo ang nanggagamot, ay hindi ko ipagkakait ang aking kwento. Maraming salamat po